ng rebound pero enough with the game 1. Let's go to the draft ng game 2. Magkakaroon lang tayo ng konting change court. Ayan. So, blue side, revamp. Yep. So, sila makaka-first pick ngayon. And RWE naman, or Rufford Era would be on the red side. Hindi natin kung ano magiging pickings ngayon dahil nga wala ni Arlie, wala ni Diadia, wala na rin yung Ganon mo. Ang dami na namang lalabas na option dito and paano kaya maglalaro si Kuya Arise dahil nga wala na rin yung kanya Musashi Munyano. Pero si Arise naman yan, Marami ng hero yan eh. If I remember correctly, may Jing pa yan eh. Si paring Arise Oo, baka siya yung mag-carry bigla, di ba? Ogra. Nag-Ogra niyan last time ng Open Qualifiers. Uy, may Yin. First pick. Pero, first secure pick para sa side dito ng revamp is gonna be a Princess Cross. Good para sa kanila. Kailangan nila ng something defensively or pang-zone doon sa mga kalaban nila. Yun din yung napansin ko kanina sa game na yun. Even though they have a deluge. Pero kasi, too late na eh. Kasi sila yung pinapasok sa Tarime. Zhang Fei. Nga ba? Uy. Si Fleur to Ito yung, nagpanalo sa game 1 nila against Boom. Well, Zhang Fei wins games. Tapos, ibibigay mo pa sa Zhang Fei wins games. Tama naman. Si Zhang Fei din yung hindi nawala sa meta. Simula ng EWC. Diyan na siya forever. Saka double smite. Yep. Yung nakikita rin natin sa kanya. So talaga ang laki ng utility. But Dharma, ito na, napakawalan na. Against hindi pala tinuloy yung Mayinos. Nag-opt sila for a Marco Polo. So grabe yung pag-secure nila dito sa ating duo bot bigla, di ba? Oo. I'm not sure kung ganon yung binubuong build kasi may narinig akong chismis, pre. Wow. Ano daw? Lam tank. Ewan ko sino nagpauso nun, pero nauuso daw yung lam tank build sa jungle. Ayan, yun din naman yung pagkakaalam ko, no? Si Berting yata yung nagsabi sa akin nun. Bukod sa... hindi naman. Hindi yung Kongming tank build nun, malupit Kongming kasi yun eh. Ito, yung hindi nagre-reset yung ulti kasi wala siya ma-execute dahil nga tank build siya eh. Walang damage. So paano gagawin mo doon? Susunugin mo ng Blazing Cape, di ba? Magdadash ka, susunugin mo. Didikitan mo. Basta kakaiba, pero yun nga, yung Lam, gumagana rin yun as... alam ko nga, sinaunang panahon pa yun eh. Bago-bago pa tayo naglalaro nun. Pero kasi, lamp damage yun. Hindi siya yung lamp tank talaga like... alam ko nag-transition na siya sa tank nung naka-receive yata siya ng kurot na nerf. Way back pa. Tapos yung unang hindi nerf. lang nadadala sa... Hindi lang nadala sa competitive kasi ang dami pa tayong options. Ang dami pa ring options in terms of jungle. Actually, may dan pa nga eh. Wala pa nagdadan. Oo, simula, kanina meron naman na isa. First game natin. Sa, I think, sa Eureka. Sa match 1. Pero dito kasi, madalas, yun talaga yung first jungle na kinukuha eh. Kaya medyo napaka-unlikely. Pero this time, Lady Sun, diba, parang... Ay, naku po, Lazy Sun ni Darby. Nakita ko na to. Isa din tong ratata sa likod. Ay! Mas gusto ko to. Sabi niya? Babae, Oo. Chihuahua. Oo. Ay! Papadala kasi yan ng support eh. Okay? Matagal pa yung time natin. Hover mo lahat ng sige. marksman. Ikutin mo pa. Walang problema. Walang problema. Erin, baka gusto mo rin ipakita sa screen para lang Actually, may nilulook cameo forward roll. ko yan na may mag-pick ng Erin. Nagkaroon din rin naman siya ng changes or buffs kung di ako nagkakamali. So, sana, may experience naman natin yung kung paano laruin. Yung lakas niya. Yabi. Pero U1, para sa side ng Rough World, last one will be... Mid lane. Or... Actually, pwede pa sila dito mag-Ogran. Kung hindi ban. Pero ban kasi si Ogran. Kala ko hindi ban si Ogran eh. Pero kasi... Cross, walang Jen. Angela? Oo, open pa yung Angela. Gusto mo is... Pwedeng kukunin Diva. Ay, hindi na nga pala pwede. Kasi ginamit nila kanina. Uy! Confident to walang reset. Walang dolya, pre Pag stroke talaga, finish ka. Boss! Walang dolya, walang... Sa mid. Ay, ayun na talaga. Okay. Eto na talaga. AoE, overwhelming AoE. Woo! Okay. At makikita rin natin yung Fuzi. So if ever na meron siyang Masage's Might dito,
for show. Mamimili na lang siya kung anong sasaluhin niya. Ang fuego ba ni Marco Polo or is this gonna be the finishing stroke na isang Shangguan? Yeah, P-Bird Barrage pa, nakaabang. Pero we'll see, no? We'll see, paring Osiris. Looking good yung both draft natin dito. Well-rounded yung sa revamp. As of now, they have defensive, Princess Pause, pwede din sila may pang zone. And also, they have alam na pwedeng mag-assassinate, pwedeng gumulo sa rotation ng sa P-Bird Barrage ng isang Marco Polo dito. Pero that will put him in danger as well. Kasi merong pantali. Hindi naman tinatali, hindi naman nililish ang isang shark. Pero pagka merong ganito, hawak ni Seven Jean, naku po, makakakita ka ng shark na nakalish. Ayun, shark dut. Yung baby shark, magiging baby shark talaga. Binabantayan na yun. Okay. May tagabantay ng tuluyan. Bini-babysit. Pero sa ngayon, standard start lang din naman tayo. Nothing fancy for both sides. And kahit yung natin, yung Lady Sun, hindi rin nag-mid. So, talagang focus lang sa goal. Tapatan lang din at may kita natin na may mga deny na pinapakita dito ang RWE against Alam. And this is also a good idea to just make sure na hindi mag-scale ito si Kuya Lam. Anong ginagawa ng Lady Sun at hindi sila nag-mid I mean, dumaan sila sa mid pero mas nag-stay sila sa may jungle. Hindi sila dumaan ng bottom lane. Ngayon, sinasamahan nila si 919, paring Osiris. Kamusta ang XP? Kamusta ang gold? Kamusta ka naman? Sama-sama sila dito para sa revamp. I think there's something na ginagawa ng revamp dito. At least di sila naghihiwalay. Pero how's the gold na nakukuha nila? And ngayon nung nag-push nga rin yung wave, sumama din halos dito sila Danny. So, hindi rin natin nakikita kahit sa bottom lane yung magkabilang duo. Habang sa mid lane, still Arise is farming. And alam natin yung player ng isang Yuan, hindi ganun ka-strong. Kaya sakto rin ipatulong. So, merong nasikmuraan. Yapi, top lane natin, first blood. Dun sa ating boat flash lane, pero just so happy na matay dun si Azazel because that was a tower dive na ginawa niya just to get the kill on 7G. So, mas lamang pa rin dun yung side nag-revamp dahil first blood yun para kay Azazel. Yes, and might be a 1-1 pero may kalamangan lang naman ang bahagya. At the rotation sa pinapakita rin ngayon ni Tunski, hindi pa tayo nakakita gaano ng maganda. Ito na, P-Bird Barrage! P-Bird Barrage, pero si Darkyn dito, one more hit, and finishing stroke na ngayon na ibigay dito para kay Belby. Pero Belby, mabubuhay pa rin naman dito. Pirmahan mo, kaso nga lang, nakakapit pa rin itong si Keria dito para makapag-mamba out. Ay, teka lang mukhang gusto ni Fleur gumawa ng play. Kaso, mukhang makaka-uwi naman yata si Keria dito. Dahil meron na kasi siyang unbridled outburst pwede na siyang manglason ng mga engages. Kaso, ngayon, ang de-deny lang, kinuha pa nga yung isang Pepa. Oo, si mama ni Pepa. Naku. Do you know how to whistle? Sabi niya kasi. Kaya, ito yung gustong skin ni Otto nagbibenta ng noodles. Kay Fuzi. Kaya na yan? Otto pa ba? Matik. Lakas naman yan ni Otto na yan Pero ang i-spam niya daw ngayon, Neja. So, nag-aantay din siya, ako ng Neja, to be honest. Flash lane siya. Maganda din sa jungle. Pero kasi pag di ka na-report ka, pero hindi ma-report si Belby dito. Hindi niya siya makakapag-report dahil napatay na nga siya at balik sa kanilang base. Pero ito, ang ending Toro nandito na makakampi niya para sa side ng Rockworld. Sila pa nga ang nabigyan. Make that move dahil si Danny ay babagsak na rin. Nilagabog. Danny ang makakuha ng last hit doon. Pero yung si Madam Fleur, tunay na nakaharang doon. Paano mo makakalapit kay Danny? Don't touch my boy. Oo, tumesting ka, sigurado may tulog ka. And at the same time din yung pwesto doon nila Danny to engage. And even Tunski, na wala man siya ditong Dolly at company, this Shangguan pick, and they're making good use out of it na napipressure yung revamp. After kasi mawala ng winter is here, anong kasunod nila pwedeng gawin? Bakbakan ulit dito sa blue. Ang target nila dito ay itong si Fleur. Wala pa naman siyang unbridled outburst, pero waiting, sino ba talaga yung target nila?
Azazel, bakit ang target niya yung makukunat dito? Si 17 at si Azazel ay may iiwan. Azazel na nga ang nabigyan at si Keria na sa pulitan. Kahit na siya ay nag-flash out, he's still gonna go down. Oh my goodness, dalawa kaagad na wala doon sa revamp at diretso na nga sila papunta dito sa ating Tyrant. At hindi na yata makakasabay ang mga miyembro ng revamp dahil pilay, dahil kulang. No chance na makakuha sila ng kapalit doon, not even an objective trade. Towers are going down. Nasimulan na kaagad dito ni 7 Jin. Habang kinakalabit lang ni Danny ang gatilyo. Nag-aantay kung sino nga ba papalag sa kanila. Remember, andito si Fleur na taga-protekta. Kaya hindi, wala eh. Kumaga, walang kakaba-kaba kahit sabihin natin assassin dito si 919. Oo, hindi na rin talaga siya kakabahan dito dahil makunat eh. Sobrang kunat. Alam mo, si Zhang Fei ang pinakamakunat na tank sa lahat. Oo naman. And Zhang Fei wins games. Siyang baka eh. Baka shark, hindi naman naliligaw yung baka sa gitna ng ocean, di ba? Ay! Pero ito muna tayo sa may middle lane. And yung kanyang ang Breed of Outburst, ito yung tinamaan. And the finishing stroke na, finish niya na dito. Itong si Darvin. At si 919 na lang natitira. Sige, ilangoy mo kahit nagigelo. Mukhang ma-hypothermia pa siya dito na i-slow down. Naabutan pa ni Arise. Pero Arise, hindi niya na nagawang tapusin pa ang nananakbong patuloy. Hindi na kailangan ipilit. Pag ayaw, wag niyong pilitin. Dapat lamang nahayaan na ng tuluyan dahil ang focus nila dito, second tier tower. At nakikita mo si 7 Jin na dumiretso na rin sa baba para lang kalampagin itong Torre. Oo, sabi niya, tapos na yung mid lane, job's done. Sabi ni 17, takbo na lang muna. Pero 919, gusto niya lang mag-deck. Hindi niya na ginaw kahit nandun yung buong tropa. Pre, hindi na nila ginaw si 7. Alam mo kung ginaw niya si 17, patay yun. Oo. Mag-isa lang yan eh. Andun yung damage dealer eh. Andyan sila lahat Kompleto eh. halos eh. Oo, yung mga huge AOEs nila. And kahit ngayon sa bunot lang eh. Tapos rolling raid. Pero pero still, you need to consider nga na ang bilis ng respo ngayon ng Rough World era. And after nilang pumanaw, they had a hard time reading if where or which angle pwedeng dumating dito yung backup ng Rough World era. Habang yung revamp, definitely not going to answer any of the towers being taken care of ng Rough World era. Tamang pitik lang din, tamang pwesto lang at ito na ang pagkatok nila sa First sa apat! Kasi wala lang. Hindi naman sila pumasok. Pagsigaw niya, napasigaw din ako. Tapos apat! Wala Apat! lang. Ganun, apat. O make that 5. Kasama ko. Oo. Pero wala. Wala Apat lang pero walang karapat dapat na makakuha nun dahil wala silang follow-up eh. Oh, wala din naman tower push na naganap. Oh, talagang wala lang. Nagpapasikat ka pa, buusing. Sabi ni Madam Fleur, watch this. Pero ito, Tingnan nyo guys, titestingin ko kung gumagana. Ng revamp, yung Overlord level 1 pa lang naman yan dahil 7 minutes to game tayo. Si Daddy, Cody, tama kay Azazel. Pero farming pa rin talaga yung inaasikaso dito ni 919 dahil very nauhuli na siya pagdating sa itemization. Pero tamang check lang, nakita, then nakapag-easy out pa rin naman. Itong si Kuya ni Azazel, Darwin, nakipagnormala dito kay Arise. Napakasakit na rin dito ni Arise as well as yung ultimate shield ni Darwin. Ako po, humiliti lang kay Arise. Wala, i-heal ko lang yan eh. Nakikita mo dito sa baba si 7 Jin, tamang trabaho lang kasama mga dragons. Sabi, siya yung nagtitinda ng ramen dun sa Naruto eh. Kay Chiraku. Oo. Kaya pala gusto ni paring Otto yan eh. Gusto niya matikman ang ramen. Sana all. Sana all. Pero? Parang tamang tantanmin lang. Papalag. Middle lane yung kanilang pinasok target na. dito, pero finishing stroke. Kanya-kanya muna target tayo dito dahil ang focus lang talaga nila ay ang tower na napabagsak naman nila para sa side ng Rough World era. Pero mas rough ang world ng side ng Revamp dahil napabagsak na rin nila dito si 119. Naku po, nag-o-choose yun ng isa yung side ng Revamp. Hindi na rin sila makalaban dito sa sarili nilang base. Again, na maamas ko po coming from Rough World era. And that's gonna be it. That's not 0 for Rough World era. Walang kabayas-bayas pero talagang pinakita nila na Rough World era deserves to win, and unfortunately for Revamp medyo malayo-layo pa talaga yung kailangan nilang
bunuin or aralin in terms Oo. of Honor of Kings. Again, yung mga teams dito, matagal na silang nabuo and especially itong Rough World. I mean, hindi man nabuo itong Rough World pero individually, they have good prior experience in Yep. playing competitively. So, meron ng dalawa na laglag, meron ng dalawang magpuproceed and itong Rough World era, pinatunayan talaga nila na sila ang isa sa mga teams na dapat bantayan. Kita mo naman 1-0-11 si Mami Fleur and yung kanyang unbridled outburst na 4 yung Oo, tinamaan. kasi wala lang. Tapos patay ang 99.9% ng germs. Oo, ano lang. Tamang tulak So, yung lang. testing niya lang kasi, teka lang, ba't ka Sabi yan, parang sira yata yung Hanggang ulti na ba ko? yung ulti ko? Yung parang outburst ko? Nakakapag 4-man, 5-man ulti ba dito? Baka kasi Parang max hindi of 3 nakakapos person yung lang. tank ko ah. Oo. Well, Ba't parang 3 packs lang yung sigaw ko? Try ko nga na 4. Ayun. pagka may additional packs Nakahuli. daw, may additional fee. Ayun na pala Oo. yun. Kasi parang day tour lang eh. No? Parang naggala lang ang Rough World dito sa game na to. Mas close pa nga yung game 1 kung tutuusin, no, Yasu. True. And despite of them having the Dharma, hindi naging ganun kabasag ulo yung kanyang truth mantra. Hindi rin naman nagpapaset dito ang RWA and that's the reason why Seven Jin also playing on that Fuzi. Pwede niyo i-contain yung Dharma, pwede niyo i-contain yung Lam. Kailangan na lang talaga niya mamili kung sino sa mga yun because everyone is technically an important target. Yapi. Yun nga lang ang problema is I don't think na may nakita akong truth mantra na maganda coming from the side dito ng revamp. And I think hindi niya din nahanapan din kasi ng magandang anggulo para kay Azazel. Nakuha niya naman yung first blood kanina. Pero after that kasi, kung mapapansin mo yung kills natin, dalawa lang yung nakuha nilang kills dito sa side ng Rough World Hero habang yung Rough World humapot ng kills. And actually yung death lang, nanggaling lang kay Seven Jin yung dalawang kills na nakuha ng Revamp. And nako, siya pa talaga no, siya lang yung nagkaroon dito no, na focus. And overall no, parang nag-hold back din talaga itong revamp na may mga hesitations pa sila if they're going in. Kita mo yung pagkakahati na itong part na to, di ba? Oo, paring Na Osay. sana. Sorry kung ikakat kita, parang nakita ko na kung bakit. Parang yung Bakit? revamp kasi dito, pag nakita nilang namatay yung isa, iwan ang pamilya eh. Hindi sila Dominic Toretto. Nakita ko kasi si Belby, pre, pag pabato ng Winter, bumak na eh. Tapos iniwan na nila agad si Azazel at saka si Keria. Sabi, bala kayo dyan. I Yun think, lang, no, may, para sa revamp dito, they need to work on their, let's say, communication, when to go in, when to go out na din.